Ay, kailangan ko nang mag-quit dahil ang pagkukwit lang ang natatanging sagot. So yo, kamusta kayo mga friends ko malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So medyo nakakasululang lang ating tagpo dahil tayo ay pakaluran at hapon na. Anong oras na? 5, para mga 5 na yata. Lampas 5, mga 5:10. Kasalubong tayo sa araw at medyo mataas pa ang araw dito kahit bandang alas 5 na. Kamusta naman ang inyong mga holidays, mga friends, mga long weekend natin dyan? Anong mga pinagkaabalahan nyo ngayong holiday season? Kayo ba ay nagsimba? Kayo ba ay nagdasal? O kayo ba ay nag-outing? Outing yarn. So yun mga friends, na mapag-usapan lang. Ang tanging solusyon nga lang is mag-quit. Saan ba tayo magkukwit? Ito lang yung naiisip kong solusyon para guminhawa ang buhay nating lahat. Kailangan nating tigilan ang mga bagay na hindi maganda para sa atin. Lately kasi nakikita ko sa social media na may bago na namang usap-usapin about sa mga bagay-bagay na nagsisirculate sa ating bansa. At ang naisip ko lang is tigilan na natin yung mga pagre-react ng violence sa mga bagay-bagay na hindi naman natin kontrolado. Isang bagay yon na i-quit na dapat natin ang pagre-react sa mga bagay na parang wala namang connection sa atin, di ba? Kagaya na lang nung bagong nauuso na naman na usapin about yun sa broke boys don't deserve no di ba? Ang daming nagagalit, daming nag-react. Syempre, mag-react sila kasi ang daming pira dyan. Pagkadami nag-comment, pagkadami nag-react, ang daming pira. Kaya sila nagpo-post. So, tayo naman mga viewers, lagi na lang tayo, ay hindi, ganito dapat. Kasi hindi naman talaga deserve ng mga broke boys yung mga ganyan bagay. Aywan ko. Gawin na lang natin mga friends, pag nilay-nilayan natin, i-assess natin ang sarili natin kung kaya ba talaga natin. Huwag tayong maniniwala sa mga ganyang phrases kasi yan yung dahilan kung bakit mas lalo ka nagiging broke. Broke ka na nga, maniniwala ka pa sa mga ganyan, di lalo na corrupt yung isip mo, diba? Magiging broke ka lalo kasi mawawalan ka ng pag-asa. Ngayon kasi sa mundo natin, sobrang daming standards, sobrang daming bare minimum. Yun, kaya parang sa atin, it's all about the money. Pag wala kang pera, wala kang kwinta. Parang ganun ba? Pero hindi naman totoo yun. Kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, huwag kang magkukwit na mag-try. Darating din yung panahon para sa'yo. Isa pang bagay na i-quit mo na is yung inggit. Isa sa pinaka kumukurap ng utak natin talaga yung inggit. Ewan ko ba kung bakit yung mga tao lagi silang bitter sa mga success ng iba. Good deal yan, boss. Nasa kalagitnaan ka ng kalsada, nagte-text. Goods yan, goods. Yun, para bang every time na lang na may success yung ibang tao, para bang ay hindi pwede yan, dapat andito ka lang din sa baba. Pinaghirapan naman nila yun ikaw tiga comment ka lang, di ba? I-quit na natin yan. Hindi mag-heal ang world kung meron kang ganyan sa puso. Yun, para bang ewan, hindi ko alam kung ginagawa na lang nila yan for attention, pero minsan kasi dala na lang din talaga yan ng yung parang puot sa puso na bakit hindi ko kaya yung ganun, bakit sila kaya nila, bakit ako hindi ganun, bakit sila ganun sila. Kasi nga boss, masyado ka nagpopo sa ibang tao. Ang pukusan mo yung sarili mo, kung paano ka aangat. Paano ka aangat sa sarili mo, hindi sa iba, di ba? Ganun. Be your own motivation.
na ganitong araw ganito lang ako, hindi pwede kinabukasan dapat ganito na ako. Yung ganun dapat yung mindset natin, hindi yung ay bakit ganun siya, bakit ako hindi ganun, magaling naman ako ah. Oh sim, ibig sabihin hindi ka pa magaling. Gaya ko, di ba? Yung iba maangat na sila, o nakakaangat-angat na yung kanilang mga buhay, o ako hindi pa. Eh di ibig sabihin may kulang sa akin. Aware ako at na-assess ko yung sarili ko na may kailangan akong baguhin sa sarili ko. Hindi yung dapat dapat isipin mo na angat ka sa iba. Oo, kailangan natin ng confidence. Pero huwag mo namang iisipin na dahil sa confidence na yan, eh dapat mas angat ka sa iba. Hindi ganun. Dapat mas angat ka sa sarili mo. Ganun lang. Paano mo hihigitan ang sarili mo, hindi paano mo hihigitan yung iba, 'di ba? Ganun. Tamo, pagka yun yung ginawa mo, balang araw hindi ka na magiging broke. You're gonna be the one of the best. Patis English yarn. Hindi, sa akin lang talaga mga friends yun, ganun. Tsaka ano na rin natin, i-quit na rin natin yung pagpo-prove ng sarili sa ibang tao. Yun din yung isa sa pinaka nakakalason na traits ng isang tao, yung pagpo-prove ng sarili kahit di naman kailangan. 'Di ba? Ang daming taong gustong i-prove ang sarili nila sa ibang tao. Na parang, oh, magaling ako, kailangan yung makita na magaling ako, 'di ba? Na ang nangyayari naman, lalo kang hindi lalong hindi na ano yung skills mo kasi focus ka sa pagpi-please at pagpo-prove ng sarili sa iba. Lalo hindi nakikita yung skills mo. Eh kung ang pinoprove mo na lang sa sarili mo na kaya mo pang higitan yung meron ka ngayon. Oh. 'Di ba? Mas mag-aangat ka, mas mag-excel ka kaysa sa iba. Oh, hindi pa siya applicable sa akin ngayon, pero yun yung ginagawa ko at naniniwala ako na may patutunguhan yun. Traffic nga pala dito, gawa ng anong tawag dun, senior, yung simbahan ng senior dito. Bakit ako dito dumaan? Yun, pagka ginawa mo yung mga bagay na yan, may magtitiwala sa'yo at mamahalin ka nila ng buong buo kahit wala ka. Matagal ko na yung ginagawa eh. Sa kabila na kaya ako dumaan, ikot na ako. Hindi naman ako sisimba dito eh. Kailangan nating humanap ng medyo maluwag na daan. Ayoko magpakagabi sa kalsada kasi malapit na ang aming wedding. Yun, maging totoo ka din sa sarili mo. I-quit mo na rin yung pagpo-prove ng sarili sa iba. Kasi dyan din, isa rin yan sa mga nakakakurap ng utak. Yung lagi mo na lang gustong i-prove yung sarili mo sa ibang tao na wala namang connection sa buhay mo, di ba? Andyan lang naman sila, nakamasid. Tsaka i-quit na rin natin yung palagi tayong naghahanap ng sisisihin sa mga nangyayari sa buhay. Kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin bunga ng desisyon natin yan eh. Pag may nangyaring hindi maganda sa buhay mo, yan it's either binigay sa'yo ng Diyos kasi kaya mo, o kaya naman ikaw mismo yung gumawa niyan sa sarili mo, di ba? Tapos isisisi mo sa ibang tao. O kunyari ako, eto, nagpapakasaya ako nung mga araw or mga taon na kung sa ibang tao much better kung ginugol ko siya sa pagpapalago ng sarili. Nag-enjoy ako. Yun yung ginawa ko nung mga panahon na yun. O ngayon nandito ako, corporate worker na sumasahod ng 10,000 isang buwan. Pero tingnan nyo naman, ikakasal ako kahit ganun lang sahod ko, di ba? Kasi mas pinipili ko na i-improve yung sarili ko kaysa mag-complain ako at maghanap ng sisisihin. Ay kasi ganito naman kasi yun nangyayari, ganito naman kasi yun nangyayari. O i-improve ko na lang sarili ko, mas better pa. Pag guminhawa yung buhay, di mas maginhawa ako, di ba? Kasi na-improve ko yung sarili ko. Yun.
Yun yung mga bagay na kailangan nating alisin sa sarili natin. Kailangan nating i-quit yung mga ganung bagay. Madaming bagay na kailangan mong tanggalin sa sarili mo. Kailangan isuko mo, parang ganon. Isuko mo na yung ego mo, isuko mo na yung pride mo. Napapansin ko kasi minsan kapag kayo minsan kahit sikat ka na, kahit ang dami-dami mo ng ang dami-dami mo ng followers, ang dami-dami mo ng pera, ang dami-dami mo ng tagasunod, ang dami-dami mo na i-inspire, pero masabihan ka lang ng isang bagay na hindi mo gusto, magre-react ka lang todo, kailangan mo pa i-prove yung sarili mo doon. Bakit? Para saan, di ba? Bakit ko ba nasasabi to? Dati nung nung elementary at high school, nabubuli ako ng mga tao, ng mga same age ko, ganyan. Hindi naman talaga ako pumapatol noon. Bakit? Ba't ko sila papatulan, di ba? Ano makukuha ko doon? Sakit ng katawan. Mabasag pa yung mukha kong maganda, di ba? Hindi, lang din, parang pinipili ko lang din yung laban na kailangan kong labanan. Hindi naman yun yung kailangan kong labanan eh. Hindi ko kailangan lumaban ng physical. Kailangan kong labanan yung isip ko. May point of time na nga na yung parang gusto ko nang tumigil sa pag-aaral kasi nga nabubuli, gano'n. Pero syempre, mentally, gusto ko pang mag-aral. Gusto ko pang makapagtapos. At gusto kong kayanin ang lahat para sa sarili ko din. Kasi kung titigil ako nun, anong mapapala ko? Anong mangyayari sa akin, di ba? Ang hina-hina ng katawan ko. Hindi naman ako pwede dun sa mga physical activities na trabaho. Ang alam ko sa sarili ko noon pa lang na ang aking main weapon is my brain. My physical body cannot endure. Sakitin akong bata noon. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya yung mga bagay na pang physical activities. Kaya naisip ko, kailangan ko talagang mag-aral. Kailangan ko talagang i-expand yung knowledge ko para meron akong marating kahit papano. At andito na ako, di ba? Andito ako sa harap nyo, nag-share ng knowledge, nag-share ng wisdom, kung wisdom man tong tinuturo ko, di ba? Ay, natapos din. Nakapag-withdraw din. Gravity. Nakakatakot pala mag-withdraw ng ganung karaming pera. Bakit ako nag-withdraw? Kasi gagamitin sa kasal namin. 'Di ba? Kita niyo 'yon? Kahit 10k lang ang aking sahod, nakapag-ipon ako ng ganung pera para makapagpakasal. Broke boys don't deserve no. Di ba? Marshmallow fly, something you could want to. Thank you po. Yung bait ni kuya, salamat po. Yung sinasabi niyong broke boys don't deserve no. Yeah, I'm broke but I deserve it because I work hard. Kaya wag na tayo magreklamo, friends. Mga friends pala. Let's quit that thing. Pagtibayin nyo ang inyong mga loob at tayo uunlad lahat. Let's go. Pwede na tayo. Patience is the virtue. Grabe. Traffic is parang nasa Maynila. Kayo mga friends, ano ba mga pinaniniwalaan nyo sa buhay? Kung may sarili kayong paniniwala sa buhay, maganda yan. Pero kung lagi kayong naniniwala sa mga influencer na
Hindi naman talaga influencer. Sumisira lang naman ang ating mga pag-iisip, ating mga prinsipyo. Huwag kayo maniniwala sa mga ganun. Oo, always open yourself sa mga bagong learnings. Pero yung mga prinsipyo na ng ibang tao, tapos i-apply nyo sa sarili nyo kasi maganda siyang pakinggan. No, don't do that. Have your own principles sa buhay. Magkaroon ka ng sariling paniniwala, pero wag mong sasarahan yung sarili mo sa mga knowledge at mga wisdom na ibinabato sa'yo. Parang ganun ba? Lagi ka dapat open sa mga ayos dapat lagi kang open sa mga bagong knowledge at arguments, pero wag mong babaliin ang paniniwala mo dahil marami naniniwala dun sa taong napanood mo lang, ganun. Yung parang dahil napanood mo lang siya, ano ka na, humanga ka sa mga sinasabi niya kasi masarap pakinggan, maniniwala ka na rin sa sinasabi niya, di ba? Huwag ganun. Dapat may sarili kang paninindigan, sarili mo, sarili kang paniniwala. I-quit mo na yung mga pakikinig sa mga sa mga bulaang influencer. Ini-impluwensyahan kanila sa punta sa hindi makamundong Oo, nag-i-evolve yung mundo natin, pero hindi rin maganda na palagi kang anong tawag doon? Palagi kang palagi mong nire-refer yung sarili mo sa bagong mundo. Lalo na kung bata ka pa lang, wala kang halos guide, parang ganon. Mas maniwala ka sa mga nakakasama mo, mas nakatatanda sa iyo, yung mga pinagsasabihan ka, kaysa doon sa mga vlogger na nakikita mo sa social media lang, na wala namang connection sa buhay mo. Oo, nai-inspire ka or parang nailahalon tulad mo yung buhay mo sa kanila, pero dapat maniwala ka rin doon sa mga taong may concern talaga sa iyo. Our world is so cruel. Hindi mo alam kung saan panig ka talaga ng mundo mapupunta. Pero wag mo laging pipiliin maging masama. Lagi mong pipiliin maging mabuti. Kung binabato ka nila ng kasamaan, wag kang gaganti. Hayaan mo lang sila. Kaya nagkakaroon ng gera di ba? Pero ipaglalaban mo rin yung prinsipyo mo sa buhay. Ganun lang. Wag tayong wag tayong patola. Yun lang naman ang wag tayong patola. Parang ganun. Okay lang maging kamote, wag lang patola. Kasi isa rin yan sa makakasira ng mental stability mo. Pag naano mo yan, pag na-conquer mo yan lahat, ikaw na yung pinakamalupit na tao sa buong mundo. Kasi lahat yan temptation yan Kung wala kang sariling paniniwala, dudurugin talaga niya ng utak mo. Kasi kung kani-kanino ka magtitiwala, di ba? Yun yung masama doon. Magtitiwala ka kahit kanino, pero hindi mo naman alam kung alin yung makakabuti para sa iyo, di ba? Ganun. So yun mga friends, konting lang din, sentiment lang din. Kasi ang dami kong nakikita sa social media na palaging affected sa mga simpleng bagay na hindi naman totally makaka-apekto sa kanilang buhay. Yung mga bagay na hindi niya kontrolado at hindi rin naman related sa buhay niya lagi na lang siyang affected, kumbaga. Parang ganun. Minsan nga, 'di ba, yung parang binabato ka ng knowledge ng iba, i-absorb mo yung knowledge na yon. Pero kung yung knowledge naman na yon is mali, parang hindi naman talaga siya tama. Hindi naman din totally mali kasi opinion niya yon. Pero
iba pa rin yung ano, kapag ka meron ka talagang research na totoo, tapos basta iba eh, parang alam mo naman kapag ka opinion lang yung sinabi at fact, di ba, ipa-fact check mo. Kaso sa mga panahon ngayon, kukunti na lang yung nagpa-fact check eh. May isa akong experience na ano eh, yung mga nagko-comment sa ano ko, sa tawag dito, sa YouTube video ko na about dun sa sprocket set, na parang minamak niya yung ano ko, yung sinasabi ko, kasi parang hindi naman daw totoo. Although may point naman siya, kasi nga experience based yung sinasabi ko eh, hindi siya yun sa papel, parang ganon. Pero kung titingnan mo yung structure ng kanyang sinasabi, parang mas tama yung sa akin. So hindi ko na kailangang i-prove yung sarili ko sa ganung bagay, kasi kung nasa tamang pag-iisip ka at hindi ka patola, alam mo sa sarili mong tama ka. At bakit ka papapatol dun sa mga ganun tao na gusto lang naman i-prove yung sarili nila sa ibang tao, di ba? Parang pagtatawanan kanila eh mas nakakatawa naman silang tingnan, di ba? Parang ganun. Kaya wag nyo na lang silang isipin, kasi alam mo naman na sa sarili mo na mas ano ka sa kanila, na mas marunong ka umintindi, eh di intindihin mo na lang din. Kung gusto mo talaga silang bigyan ng wisdom or knowledge, idaan mo sa magandang paraan, hindi yung papatol ka lang na kasi mali ka naman talaga, ang bobo-bobo mo, parang gano'n, di ba? Yung mga ganong salitaan nakakapag-umpisa ng rageful heart, yun, gano'n. Parang i-ano mo na lang, i-criticize mo na lang, tama ka naman sir, may point naman yung sinasabi mo, pero sa sarili kong pananaw at sa sarili kong experience, ganito yung na-experience ko, di ba? May kind way to do that. Nakapagbigay ka pa ng knowledge, hindi lang dun sa taong nireplyan mo, kundi dun sa mga taong makakabasa pa nun na walang idea sa nangyayari, or dun sa knowledge na sinasabi mo, di ba? In a nice way. So always try to be nice. Huwag tayo laging patola ng patola. Itigil na natin yung mga pagiging patola na yan. Kung may sinabi silang mali, eh tama mo na sa maayos na paraan. Kaso nga lang ngayon karamihan ng mga tao is hindi marunong tumanggap ng criticisms. Kaya nangyayari yon, nagiging ang dating is parang nagiging sarcastic yung dating ng pagbibigay mo ng knowledge, and the same way parang nagiging rage bait siya. yun ang nangyayari ngayon. Kaya sana mag-heal na ang mundo natin, at wag na nating palaganapin yung mga kaenga natin sa buhay. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pakikinig. At kung umabot ka dito sa part ng video na to, napaka solid mo, no? At syempre tayo as a vlogger ano lang tayo, chill lang tayo sa buhay. Bigyan natin sila ng content na mahalaga at may makapupulutan ng aral. Yun lang mga friends. Naniniwala ako na babalik din sa dati ang lahat. So yun mga friends, maraming salamat. At syempre may konti ulit akong paalala na maghinay-hinay, kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.